Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tatlong Chinese Navy vessels, mahigpit na binantayan kahit na umalis na sa EEZ ng Pilipinas. Mahigpit na binantayan ng mga naval at air asset ng Armed Forces of the Philippines ang tatlong sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy kahit na natukoy ang mga ito na umalis na sa teritoryo ng bansa. Kaugnay nito, nagsanib puwersa ang Northern Luzon Command, Western Command, Central Command at Western Mindanao Command sa patuloy na pagsubaybay sa mga barko ng Chinese Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, namataan ang mga barko ng Chinese Navy 120 nautical miles timog ng Basilan dakong alas 7:30 ng umaga nitong Martes, palabas na aniya ito ng exclusive economic zone ng bansa. Aniya, ang rutang dinaanan ng tatlong barko mula Bajo de Masinloc patungong silangan ng Mindoro, sa pamamagitan ng Cuyo Island at sa Sulu Sea, ay generally accepted north to south passage, subalit gumamit ng normal speed at walang tigil. Ito aniya ang pinakamaikling ruta kung magmumula sa hilagang parte ng bansa, at lalabas sa timog na parte. Samantala, challenge aniya ng panig ng Pilipinas ang mga barko ng plan sa lahat ng paraan ngunit hindi ito tumugon ayon sa procedures. Sumagot sila ngunit hindi aniya alinsunod sa normal procedure gaya ng pagpapakilala ng naturang plan vessels, paglalahad kung saan ka nanggaling at kung saan ka patungo. Ang tanging tugon lamang na ibinigay umano sa Western Mindanao Command na nagsasagawa umano sila ng kalayaan sa paglalayag at innocent passage. Sa iba pang balita, AFP committed para sa isang mapayapa at maayos na desisyon 2025. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pagtulong upang maging mapayapa, maayos at tagumpay ang desisyon 2025 sa May 12. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. makaraang lumagda ito ng Solidarity Pact sa Campo Crame katuwang ang Commission on Elections, gayon din ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahapon. Ayon kay Bronner, handa silang magbigay ng karagdagang tauhan upang umalalay sa Philippine National Police na siyang nangunguna sa paglalatag ng seguridad para sa halalan. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng AFP na sa pamamagitan ng pagsasanib puwersang ito, ay mapatatatag pa ang ugnayan ng bawat ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang integridad ng electoral process sa bansa. Dito rin ay maibibigay ang buong pagtitiyak sa kaligtasan ng mga botante at mapananatili ang seguridad, gayon din ang suporta sa isang natatanging misyon na maghalal ng mga maglilingkod sa bayan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.